Magandang umaga, magandang gabi mga ka-goat farming. This is JC of Alpha Adventure Farms. Tungkol sa kambing muna tayo. At itong comment na babasahin ko ay galing kay Louis Ponchinlan. So, kinoment niya sa YouTube video ni Alpha Adventure Farms. So, ito, babasahin na natin. Paano malalaman kung purebred na Anglo-Nubian ang bibilhin ko na kambing? Ano ang sign o palatandaan? Good job, Mr. Louis Ponchinlan. Magandang nagtanong ka muna bago mo bibili ng kambing. Dahil, ang dami ko minsan nakikita. Hindi naman sobrang dami, pero kada buwan may nababasa ako sa mga Facebook groups mapatungkol sa manok yan, or sa kambing. Tinatanong kung halimbawa, purebred Anglo-Nubian ba nabili ko mga boss? Nasa bahay na nila ngayon yung nabili niya. Doon pa lang siya magtatanong. Ang problema nun, kung ano man ang sabihin ng kahit na sino, may mababago pa ba? Wala na, naiuwi mo na. Naiuwi mo na ang kambing. Nagkaliwaan na kayo ng katransaksyon mo. Mas maganda magtatanong, kagaya ni Mr. Louis Ponchinlan, before nyo bilhin, iuwi yung hayop na inyong binibili. Okay? So, Mr. Louis, dito sa pag-check ng purity ng Anglo-Nubian, yung pedigree, hingin natin dun sa breeder, doon sa may-ari ng mga kambing na nagbebenta. So, kung hawak niya yung pedigree, dun mo makikita sa papel na papel yun, o kaya digital document yun, kung rehistrado sa American Dairy Goat Association, halimbawa. Matatrace mo doon kung yung bang mga magulang niya, yung kanyang dam or sire ay parehas pang purebred Anglo-Nubian. Makikita mo doon pati pangalan ng kanyang mga magulang. Doon mo matatrace. Ngayon, kung may pedigree na available, tapos na usapan. Kapag ka nakita doon na, purebred Anglo-Nubian nga ang nanay at tatay niya, yun na yun. Confirmation na yun. Wala ka ng ibang document na kailangang hanapin. Tapos na boxing. Yun na yun. Now, paano kung walang pedigree? Itong ipapakita ko sa inyo, itong Anglo-Nubian, kung isang ito, may pedigree ito, ADGA registered to. Isa sa mga nagpapamahal sa mga halagang hayop, yung mga papel-papel na ganyan, kaya si Alpha Adventure Farms, may option siya na pwede kayong bumili ng purebred Anglo-Nubian or full-blood Boer, walang documents, wala silang mga papel, Now, paano kung wala nga silang pedigree? So, dyan papasok yung pag-check ng phenotypes or phenotypes. Phenotypes, ano yan? Physical characteristics or physical attributes ng animal. Manok man yan, gansa, or tupa, or kambing. Maraming mga phenotypes or physical attributes para masabing purebred ang isang Anglo-Nubian na kambing. Pero for the sake of brevity, para hindi sobrang haba na itong video natin, limit ko na lang sa 3. Yung 3 mahalaga para sa akin. 3 pinakamahalagang physical attributes na dapat na pinoposes ng isang Anglo-Nubian para ito ay matawag na purebred. So, pinakita ko naman na kanina. Anong unahin natin sa 3? Sige, yung height muna. Height. So, paano bang pagsukat ng height ng kambing? Di ba sa ating mga tao, mula doon sa toe natin, sa daliri, sa paa, hanggang dito sa ulo natin. Sa kambing, hindi ganun ang pagsukat ng height. Mula sa wither, halimbawa ito, kung nasaan yung collar, mula dyan hanggang sa flooring, yung naapakan niyang to. Ganun ang pagsukat, hindi doon sa part ng sungay, hindi po doon. Kuha kayo ng medida, metros, kung ano man ang gamit yung measuring device dyan. Medida palagi dala ko, para flexible. Mula sa withers, mga withers niya, hanggang sa flooring, kapag lalaki ang Anglo-Nubian,
dapat nasa 35 inches at least, no? Pero syempre, sukatin mo naman kapag ka mga nasa physically mature na, no? Kasi baka sinusukat mo ng ganun 3-month-old pa lang, natural, less than 35 inches ang kanyang height. Kailangan physically mature na siya. Pag back, mula sa kanyang withers hanggang sa flooring, dapat hindi not less than 35 inches. Inches, hindi po centimeters, ha? Oh. Kapag naman babae ang Anglo-Nubian, mula sa kanyang withers hanggang sa flooring, kailangan hindi bababa sa 30 inches. So, yes, mas matangkad ng kaunti ang lalaking Anglo-Nubian na purebred. Okay? 2 years, no? So, kailangan alam nyo rin kumilates ng edad, approximate na edad ng mga ruminants. Kahit baka yan or kambing, base sa kanilang dental structure. Meron akong video na patungkol doon, paano mag-estima ng edad ng isang ruminant. Base doon sa bilang ng pares ng permanent teeth na meron ito. Baka man yan, tupa, kambing, or kalabaw. Halughugin na lang ninyo yung website ni Alpha Adventure Farms, alphaadventure.com. May search bar doon sa taas, i-type na lang ninyo edad, yung word na edad o kaya age. Lalabas lahat ng mga videos na mayroong word na edad or word na age dun sa title. Panoorin na lang ninyo yun, no? Hindi ko na di-discuss dito kasi otherwise aabot tayo ng kalahating oras kung may subtopic pa akong ganun. Okay, so enough na doon sa edad. Ano pa? Yung itsura ng kanyang ilong. I-zoom ko nga. I-zoom ko itong ilong niya, ulo niya, para mas makita nyo. Wala na kasi akong time para i-insert ko sa mismong video ito. Ayoko mag-edit ng video kasi nakakadagdag consume sa oras ko yun. Lahat ng mga video ko, 99.99% ng lahat ng nasa YouTube channel, kung paano ang tsura ng mga yan, nung plinay ko ang button ng camera ng cellphone, yun na rin yun. Hanggang sa dulo, walang edit. 99.99% ng mga video. May ilan, sinipag ako mag-edit. Okay, siya. Ito. Anong napansin nyo dito sa kanyang ilong? Kung maglalagay tayo ng ruler dyan, diretso ba o medyo padilobo ang kanyang ilong sa bandang gitna? Yung dito niya. Medyo padilobo ba? Sa English, may pagka-convex ba? Meron yan, no? Ayan, hindi yan diretso, medyo may paumbok siyang ganyan. Ang tawag sa English doon, convex, no? Kumbaga sa kamay, hindi siya diretsong ganyan, no? May paganyan yung ilong niya. Roman nose ang tawag dyan sa ganyan, no? Roman nose, parang itong mouse ko, naka-convex. Ayan. Hindi siya kagaya nitong sa ilalim na flat, diretso, straight. Itong sa likuran, naka-convex, no? Ayan. So, ganun. Dapat ang ilong niya mapababae or lalaking Anglo-Nubian, dapat convex ang kanilang ilong. Kung mahaba lang ang tenga ng kambing na yan, pero hindi siya Roman nose, kahit gaano pa ka confident magkwento yung may-ari ng purebred daw na Anglo-Nubian na yan, medyo magdalawang isip ka na. Kasi walang purebred na Anglo-Nubian na hindi convex. No, ang kanyang ilong, hindi siya Roman nose. Lahat ng Anglo-Nubian, Roman nose. Okay? So, ano pa? Nabanggit ko kanina, tenga, ano? Ito, tenga. Ayan, naka-zoom pa rin. Bawasan natin pagkaka-zoom. Okay. Ito. Ano napansin nyo sa tenga niya? Mahaba, di ba? Ito. Huwag lang yung haba ng tenga ang pagbasihan ninyo. Kasi marami ako nakikitang mga video na nagbebenta ng kambing na sasabihin, boss, quality. Quality, haba ng tenga niya, no? Quality, no? Ini-spam nila yung video nila sa salitang quality. Hindi lahat ng kambing na mahaba ang tenga ay Anglo-Nubian na. Kasi may forma din yung pagiging pendulous, no, ng tenga ng Anglo-Nubian natin. Kapag ang ganito, kapag yung tenga niya, dinikit mo dito hanggang sa pangan niya, nilapad mo ganyan, hanggang sa bibig niya.
Oh. Lalampas yan ng mga 1 inch doon sa kanyang baba. Lalampas yan, yung tengang yun. Hindi siya saktong-sakto lang doon sa baba niya. No? Pag diniretso mo siyang ganyan, dito sa panga niya. Yan, yung tenga niya, no? So, tapos yung dulo ng tenga niya, hindi siya patulis. Hindi siya patulis na ganyan na parang triangle ng dulo. Pabilog yung dulo ng kanyang tenga, no? Hindi siya triangle na ganyan ng dulo ng tenga, no? Medyo paano ba yan? Medyo pa ganyan siya yung dulo ng tenga niya, no? So hindi siya pointed yung dulo, ano? Hindi siya literal na pointed na parang diamond or triangle. Rounded yung dulo, yun ang appropriate English word for that. Rounded yung dulo ng kanyang tenga. At mayroon siyang pasobra kapag dinikit natin ganyan. Ba, hindi kasi mahaba tenga ko eh. Pag dinikit mong ganyan, may sobrang kaunti dito sa baba. May sobra. Mga 1 inch, no? Or maybe less than 1 inch. So, yun ang mga sinyales na purebred ang Anglo-Nubian na binibili ninyo. Pero syempre, hindi 100% accurate yun na como ang kanyang height 35 inches dahil back yan or 30 inches dahil doe yan. Como ang kanyang ilong naka-convex, no? Roman nose. Como ang kanyang tenga pendulous at hindi pointed ang dulo, hindi automatic na purebred yan, no? Ano lang yan, kumbaga ina-approximate lang natin, no? Kailangan pagbasihan din ninyo dyan yung kaalaman ng nagbebenta sa inyo, no? Kasi kailangan alam din ng nagbebenta kung ano ang purebred at hindi. Kasi kung halimbawa ako yung nagbebenta, bibili kayo sa akin, Sir JC, pabili ng Anglo-Nubian mo, napanood ko yung video mo. Tapos tinanong mo ako, ano po ba yung mga hitsura ng purebred? Tapos sinagot ko ganito. Actually, hindi ko rin po alam nung bumili kasi ako ng kambing, sabi ng pinagbilang ko, purebred ito. Yun na lang pinanghawakan ko, purebred daw. Naku po, patay tayo dyan. Kung yung seller hindi rin alam ang ginagawa niya, wala siyang kamalay-malay sa ginagawa niya, medyo delikado yun. Na? Babanatan ka lang nun ng, tingnan mo naman, no? Haba ng tenga, quality yan, quality. Mga quality na naman na yan. No? So, i-check nyo rin yung kaalaman ng nagbebenta sa inyo. Okay? Dahil kapag mukhang alam ng nagbebenta yung ginagawa niya sa pinasukan niyang pagkakambing, no? Yung halos parang nile-lecturean ka na, no? Scientifically speaking, doon sa kambing na binibili mo, parang 50% ng pruweba na hinahanap mo, yun na yun naibigay na niya yung 50%. The remaining 50% na lang is yung para kilatisin mo na lang, either in person or sa mga pictures or video yung binebenta sa iyo. No? Kumbaga, you are already halfway done the battle kapag convincing ang kaalaman na nagbebenta sa iyo. No? Maalam siya sa ginagawa niya. Siya mismo alam niya ang purebred at hindi. No? Kagaya ng dinidiscuss ko sa inyo ngayon. Okay? So, Mr. Louis Ponchinlan, ayun, sana yung nabili mo, pasok doon sa 3 kategorya or 3 phenotypes or attributes na diniscuss ko ngayon. Ayan, no? So, kung gusto nyo ng yung buong kaalaman, lahat ng aking mga programa sa pag-aalaga ng kambing, I invite you to register dun sa Goat Farming Seminar ni Alpha Adventure Farms. 2 modules yun. Ang module 1 ay patungkol sa pag-aalaga, puro pag-aalaga, cultural management. Ang module 2 ay patungkol sa pagtitinda, marketing, paano mo ibebenta ang mga kambing mo sa modernong pamamaraan, kanino mo dapat ibenta, hindi po pwedeng everyone ang iyong target market. Walang ganon. Hindi mo po pwedeng targetin pare-pareho sa isang parehong produkto ang upper class at ang masa. Hindi po pwede. No? Merong isa doon ang magrereklamo. No? Pwede mo silang targetin pero hindi sa parehong produkto. Okay? So, ganon sa marketing.
Magkano lang naman yon? Kung ako tatanungin ninyo, dahil parehas akong may pa-seminar ng goat farming seminar, diba? Tsaka ng kambing, may binibenta din akong kambing. Kung tatanungin nyo ako alin ang uunahin yung bilhin sa akin, ako na magsasabi kung ano. Seminar muna, bago yung kambing. Kung tutuusin, mas kikita akong kuunahin nyo yung kambing, diba? Magkano lang naman ang seminar diba? Wala nga sa kalingkingan ang bayad sa seminar doon sa presyo ng mga kambing ko. Ngayon, bakit ko nire-recommend ang seminar? Kasi, baka mamaya pagdating ng kambing sa inyo, ganun din. Aaraw-arawin nyo ako ng pagtatanong doon sa kambing dahil hindi nyo alam ang ginagawa No? Bumili lang kayo ng kambing, hindi alam ang ginagawa. Aaraw-arawin nyo ako sa kakatanong. So doon muna kayo sa seminar, no? Para bago nyo pabili ng kambing sa akin, kargado na kayo ng, ganito gagawin ko. No? Ito yung mga bawal, ito yung mga dapat kong gawin, ito yung mga hindi ko dapat gawin, ito yung mga dapat na gamot na ready na bago pa dumating ang kambing, ito yung gagawin ko sa pabahay, ito yung gagawin ko kapag may ganitong sakit, ito yung pagkain, ganito ang mga physical attributes na mga pwedeng gawing breeders and so on and so forth. Kailangan kargado muna kayo ng ganon. Okay? Para iwas scam, iwas goyo din kayo, no? Sa akin naman sure ball yun, hindi ko naman kayo gogoyohin. Bakit? Nag-e-educate nga ako no? Alangan ng mga kontrahin ko yung mga tinuturo ko, no? Halimbawa, nagbebenta ako Anglo-Nubian. Sabi ko, kailangan Roman nose. Alangan bentahan kita ng straight ang ilong, dinaback to you ako. Baka sabihin mo sa akin, sir, di ba ikaw din yung nagsabi dun sa video mo, kailangan Roman nose? Bakit hindi Roman nose itong binibenta mo sa akin? Di napahiya ako pagka ganun. Kaya hindi ko kayo mabobole kasi nag-educate nga ako, no? So ayun. Nasa description ng video yung link sa seminar at saka yung link para sa mga Anglo-Nubian. Okay? So this has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.